Hello guys, welcome to my channel. Alam mo yung feeling na gusto mong magsimula mag-freelancing, pero parang lahat ng data entry jobs may 100 applicants agad, tapos ang daming nagpapasa. Don't worry, sa video na to, papakita ko sa inyo ang mga klase ng data entry jobs na hindi pa masyadong crowded, pero madalas hinahanap ng clients, in short, in demand. Ito yung mga task na pwede sa mga beginners, wala pang experience, pero kokonti pa lang ang gumagawa kasi hindi nila alam kung paano, pero madali lang. So, quick background lang, hindi lahat ng data entry pare-pareho. Merong mga basic data entry jobs na kung saan yung mga PDF to Word doc, o kaya simple copy-paste lang. Pero marami ding data entry tasks na medyo specialized pero madali lang matutunan at kayang-kaya ng mga beginners. At higit sa lahat, konti pa lang ang gumagawa. Ang mga gantong task kadalasan tinatawag na content management, CMS management or content management system, product uploads or product listings sa kung saan mang platform. Maraming platform tayo kung saan maraming ginagamitan ng product listing. Or yung isa naman ay website data updating. Part din siya ng CMS na ipapakita ko mamaya sa video na to. Same concept pa rin, data entry pa rin, pero mas konti ang nag apply kasi akala nila mahirap, pero promise, madali lang siya. At once alam mo yung flow, kayang-kaya mo. Papakita ko lahat yon sa video na to, so stay tuned. Papakita ko ngayon sa inyo yung mga jobs na tinutukoy ko na data entry jobs pero maliit lang yung competition or walang gaanong nakakaalam. So Upwork nga pala yung platform na pinaka ginagamit ko dahil nakita ko siya as safe and maraming trusted and legit na clients. And alam ko maraming ding magsasabi na pangit sa Upwork, ganito, ganyan, dahil sa mataas na fee, which is totoo naman, hindi ko itatanggi yon. So, siguro i-try nyo na lang kung saan platform kayo komportable. Pero ako, sa Upwork ako komportable dahil sa security niya between client and freelancer. Pero marami pa namang platforms na pwede nyong pag-applyan like onlinejobs.ph, Fiverr, Facebook groups. Pero yon, ingat-ingat na lang din sa mga scammer. Wala yung profile ko guys, so medyo 3 years na rin yata ako nag-freelancing and usually ang ginagawa ko itong mga part na to. So, pwede niyong gayahin to sa profile nyo pero wag naman 100%. And yon, mukha lang siyang mga advanced tingnan pero in reality, madadali lang lahat yan. And nag-start din ako sa zero so kayang-kaya nyo yan. Kayang-kaya nyong gawin lahat yan. So, ayun, bali, ang mga jobs na sinasabi ko ay ito, yung mga WordPress Content Manager, Content Migration Specialist, yan, mga data entry yan. Astra Elementor Expert, data entry lang din, pero mukha lang siyang advanced pakinggan, pero sobrang dali lang niyan, lalo na't may experience kayo sa WordPress. So, WordPress pala yung parang isa sa pinakamadaling CMS platform. So, kung may experience kayo sa web developing or sa kahit WordPress lang in general, madaling-madali kayong makakakuha ng mga beginner to intermediate na data entry jobs. Yan, gaya nito mga to, blog management, CMS uploader and formatter. So, mamaya din pala ipapakita ko yung parang actual work para alam nyo kung ano yung mga sinasabi ko. And ayun. So, dito naman tayo sa job feed. So, kapag maghahanap kayo, ito, example ng madali lang din, blog optimization specialist for BigCommerce and Shopify. So, yung Shopify pala ay isang uri din niya ng CMS, kagaya ng WordPress. Pero, yon, once na makamaster kayo ng isang CMS, yung ibang CMS sa inyo, madali na lang din kasi magkakamukha lang sila. So, siguro pwede akong maggawa ng video about sa WordPress or sa other CMS pag nagkaroon ng time for free para din alam nyo. Shopify Product Importer, ito, goods din to.
Mag-i-import ka lang ng mga products from AliExpress, which is data entry lang din yan. And ayun yung mga sample job descriptions na pwede nyong applyan. So, kung makikita nyo, proposals, ibig sabihin yan, ayan yung number ng nagpasa. So, 5 to 10, meaning between 5 to 10 pa lang yung nagpasa. It's either 6, 7, 8, 9. Pero kapag ganito na 20 to 50, ibig sabihin, lagpas 20 na yung nagpasa dyan. So, sobrang dami na. So, iiwas tayo sa mga ganyan. So, ayun yung mga pwede nyong applyan. And ngayon, ipapakita ko naman yung parang real work sa isa kong client na para magkaroon kayo ng idea sa data entry job na sinasabi ko. So, ayun guys, ito yung isang example ng real job from isa sa mga clients ko na so ito pala yung itsura ng WordPress. So, usually binibigyan nila ako ng sheet or document. Ang tawag pala dito ay blog uploader, content uploader or kung ano man. So, usually ito yung binibigay sa akin. So, naglalaman siya ng document na ito yung blog na gusto nilang ipalagay sa website nila. So, tingnan natin yung website nila. So, ito po pala yung website nila. So, ito kung makikita nyo itong mga to, lahat yan, nandito. So, ang itsura niya, pag tiningnan natin sa on a viewer's perspective, yan, ganito yung itsura niya. So, yun, dahil nga ang task ko ay i-upload to, ang gagawin ko lang ay babalik ako dito, add post. Then, yun, ilalagay ko lang itong mga ganito, copy, title, paste. Then, ika-copy ko to ng isang buo dahil eto nga pala guys, hindi lahat ng parang WordPress site ay pare-pareho na pwede mong i-copy ng isang ganito. Nakadepende siya sa theme nung website. So, ayun, siguro gagawa na lang ako ng ibang video para mag-deep dive sa WordPress. Pero like kung gusto nyo matuto agad, like marami naman yung online courses na pwede yung enrollan. So, copy, paste. Yon. So, pag naka-copy and paste ko na, ifo-format ko lang siya according sa requirements. Ito, H2. So, gagawin ko lang siyang H2. Buburahin ko to kasi for notes yan sa akin, para sa akin. So, siguro itong gantong task, basic to sa mga may WordPress knowledge na or sa mga web developers na gustong ng like another gig or another like part-time work. Pero, ayun, meron na din naman mga full-time na ganito, lalo na kung sobrang laki ng website ng client. So, ayun, bali, yun, ganito lang ang ginagawa ko dito sa isang client na to. And WordPress yung website niya. So, for yan, assuming natin na tapos na lahat yan, babaguhin ko lang itong settings na to. Pupunta ako dito sa task list ko. Ito yung URL nila. Kakopy ko lang din. Yung ipe-paste ko dito sa slug. Author, nakalagay din siya dito. Beat. So, papalitan ko lang din ng yon beat. Then, featured image. So, usually, client yung nagbibigay nan. Pero if wala, if ni-require nila kayo na i-source online, madali namang maghanap ng image. So, pwede nyo i-source yan sa Unsplash, Pexels, or kung ano man. And yun, lagay nyo lang dito, and then publish. So, ayan guys, ayan yung isang real work ko sa isang client na ganito lang yung ginagawa ko. Mahihirapan lang talaga kayo minsan if parang ibang team yung gamit like Elementor, pero hindi naman siya ganun kahirap once na magkaroon kayong knowledge sa WordPress. So ayun guys, kung nagsisimula ka pa lang sa freelancing, pwede mong gawing head start to, tong pinakita kong mga data entry jobs na hindi ganun ka-common. Kasi to be honest, yung copy-paste sa spreadsheet type na jobs, halos lahat ginagawa na. So, pwedeng magsayang ka lang ng
time kaka-apply sa gano'n at ma-scam ka. Pero yung mga ganito na content management, blog uploads, CMS management, product upload, same effort, mas konti ang kalaban at mas mataas yung rate. So, quick disclaimer lang, hindi ko naman sinasabi na parang magkakaroon agad kayo ng success dito, lalo na sa freelancing. Pero, ayun, nakadepende siya sa tiyaga, perseverance, at dedication nyo. So, ayun, kung gusto mo pa ng mga ganitong klase na contents, na mga real freelancing tutorials, like and subscribe, and don't forget to hit the bell icon dahil dito marami pa akong itatopic na pwedeng makapagsimula sa inyo sa freelancing ngayong 2025. See you on the next one.